Ang laki ng lupa ng isang pamilya sa Pilipinas ay madalas na nagiging sukatan ng kanilang yaman at impluwensya sa lipunan. Ito'y nagiging simbolo ng tagumpay at pag-unlad ng isang pamilya na aspeto ng ari-arian. Kapag mas maraming ektarya ang pagmamay-ari, mas mataas din ang pagtatangi ng kanilang estado sa lipunan. Aminin ninyo mga kalam, pinangarap nyo rin na maging hasyendero at magmay-ari ng malalawak na lupain. Kaya naman talagang sana all sa 10 mga pamilya na nagmamay-ari ng pinakamalalawak na lupain sa Pilipinas. Halina't kilalanin na natin sila. Number 10. Pamilya Espinosa. Ang pamilyang Espinosa ay may-ari ng 10,000 na ektaryang lupain sa lalawigan ng Masbate. Ang bayan ng San Jacinto, Masbate na may lawak na 12,215 ektarya ay halos pareho na sa sukat ng lupa na pagmamay-ari ng pamilya Espinosa. Sa kabuuang 10,000 hektarya, 2,000 hektarya ang sakop ng Hacienda Espinosa. Ang Hacienda Espinosa ay isang ranch na pangunahing ginagamit para sa pagpapastol ng mga baka. Bukod sa pagiging hasyendero, kilala rin ang pamilyang Espinosa bilang isang kilalang pamilya ng mga politiko sa Masbate. Ang ugat ng yaman ng mga Espinosa ay nagmula kay Dr. Emiliano B. Espinosa Sr., isang dentista at politiko na nagsilbing kinatawan ng solong distrito ng Masbate noong 1934. Sinundan niya ng 3 anak na sina Emiliano Jr. o mas kilala bilang Miling, Moises at Tito na pawang mga naging sikat ding mga politiko sa lugar. Si Nilda Espinosa Martinez naman, kapatid ni Miling at ina ni dating Congressman Celestino Martinez ng Cebu, ay namahala sa Hacienda Espinosa. Noong Mayo 14, 1994, nag-file si Nilda Espinosa Martinez ng petisyon sa korte upang maisalba ang hacienda mula sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Matapos ang 10 taon, nagpasya ang Department of Agrarian Reform o DAR na hindi isama ang Hacienda Espinosa mula sa CARP. Sinasabi na ito ay isang lupa para sa pag-aalaga ng hayop at hindi pang agrikultura. Kaya buo pa rin ang pagmamay-ari ng pamilyang Espinosa na mahigit 10,000 ektaryang lupain. Number 9. Pamilya Madrigal. Ang lupang pagmamay-ari ng pamilyang Madrigal ay halos 2,000 hektarya na mas marami kaysa sa mga Espinosa ng Masbate. Hindi nakakagulat na kasama ang angka ng mga Madrigal sa listahan ng mga biggest land owners, lalo na't dahil sa pangunguna ni Don Vicente Madrigal, ang isa sa mga unang industrialista sa Pilipinas. Napasakamay ng pamilya ang 27 hektaryang Madrigal Business Park at ang joint venture ng Madrigal Ayala, ang Ayala Alabang Village. Bukod dito, ang pamilya Madrigal din ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking hacienda sa bansa, ang 12,000 hektaryang Hacienda Madrigal mula Solana at Enrile, Cagayan hanggang sa bayan ng Rizal sa Kalinga, Apayao. Ayon sa tala ng Department of Agrarian Reform o DAR, nagsimula si Don Vicente Madrigal sa pagbili at pagpapalawak ng hacienda noong 1904. Nagsimula sa isang lupa na may 2,874 na hektarya. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring isang nakabinbin na kaso sa DAR hinggil sa Hacienda Madrigal dahil sa isang pag-uutos na ipamahagi sa mga magsasaka at ibalik ang isang bahagi ng hacienda sa mga katutubong lumad na sinasabing dapat na nakatira sa mga ancestral domains ng Rizal. Number 8. Pamilya Reyes. Ang pamilya Reyes ay may lupang umaabot mula 12,000 hanggang 16,000 hektarya. Ito ay tinaguriang Hacienda Reyes sa lalawigan ng Quezon. Marami sa atin ang marahil kilala lamang ang isang hacienda sa Quezon at ito ay ang Hacienda Escudero o Villa Escudero dahil ito ay isang paboritong destinasyon ng mga turista. Gayunpaman, ang malawak na taniman ng niyog at kopra sa Quezon ay karamihang pagmamay-ari ng pamilyang Reyes. Ang Hacienda Reyes ay sakop ang mga bayan ng San Narciso at Buena Vista na lalawigan ng Quezon na may lawak na 12,000 hanggang 16,000 hektarya. Kung susumay na sakop nito ang 10 barangay at 30 sityo. Noong July 31, 1974, nakuha ng pamilyang Reyes ang kanilang malawak na ari-arian sa panguna ng patriarka ng pamilya, si Don Domingo Reyes, isang negosyanteng may-ari ng dating Viva Shipping Lines na binago ang pangalan nito bilang Star Horse Shipping Lines Incorporated noong 2008. Tulad ng Espinosa family ng Masbate, ang Reyes family ng Quezon ay isang pamilya rin ng mga politiko. Naglingkod si Don Domingo Reyes bilang alkalde ng San Narciso at Buena Vista, Quezon. Ang kanyang anak na si Victor Reyes ay naging alkalde at ang kanyang apo na si Vincent Dominic Reyes ay nahalal bilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Quezon. Ang Hacienda Reyes ay sakop din ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP.
Sa katunayan, noong 2017, may 1,000 hektarya ng asyenda ang pinamahagi sa 435 na benepisyaryo ng CARP. Gayunpaman, dahil sa lawak ng asyenda at bilang ng mga magsasakang nagtatrabaho dito, maraming magsasaka mula sa Bondoc Peninsula ang patuloy na nananawagan para sa pamamahagi ng lupa. Number 7. Ang pamilyang Gutyanon ang nasa likod ng isang pinakamalalaking konglomerado sa bansa, ang Philinvest Development Corporation o FDC. Ang pamilyang Gutyanon ay may-ari ng halos 22,000 hektarya ng lupa. Pinakakilala ang pamilyang Gutyanon sa kilalang 244 na hektaryang Master Urban Plan, ang Philinvest City sa Alabang, Muntinlupa. Noong 2016, nagsimula sila sa Philinvest New Clark City na may lawak na 288 na hektarya at ang 201 hektaryang Philinvest Mimosa Plus Leisure City na matatagpuan sa Clark Freeport Zone. Kabilang sa ari-arian ng pamilyang Gutyanon ang mga naglalakihang hotel sa ilalim ng Chroma Hospitality. Kasama dito ang award-winning na 290-room Crimson Resort and Spa sa Mactan, Cebu, 345-room Crimson Hotel sa Philinvest City, Manila, 192-room Crimson Resort and Spa sa Station Zero sa Boracay, 427 Key Quest Hotel and Conference Center sa Cebu City at 303 Key Quest Plus sa Philinvest Mimosa Plus, Clark, Pampanga. Ang pinakabagong idinagdag sa kanilang listahan ay ang 164 Key Quest Hotel sa Fora, Tagaytay. Ngunit sa lahat ng ito, ang pinakamalaking lupa na nagdala sa pamilyang Gutyanon sa ikapito na pwesto ay ang 20,000 hektaryang plantasyon ng asukal ng FDC sa Southern at Central Mindanao sa ilalim ng Pacific Sugar Holdings Corporation. Ang pamilyang Gutyanon ay ang may-ari ng Davao Sugar Central Company o DSCC, Cotabato Sugar Central Company o CSCC at High Yield Sugar Farms Corporation o HYFSC. Dahil sa malawakang mga investments sa lupa, ang pamilyang Gutyanon ay nagtaglay ng malaking yaman. Sila ang ika-19 na pinakamayamang pamilya sa Pilipinas para sa taong 2022, ayon sa Forbes. Sa kasalukuyan, pinangungunahan ni Jonathan Gutyanon ng pamilya, ang ikalawang anak ng tagapagtatag ng patriarka ng Philinvest Development Corporation na si Andrew Gutyanon at ng kanyang asawa na si Mercedes Gutyanon. Number 6. Pamilya Cuangco. Ang pamilya Cuangco ata ang pinakasikat sa lahat ng pamilya sa ating listahan. Sila lang naman ang kilalang tagapangasiwa ng Hacienda Luisita na nag-iwan ng bahid sa kasaysayan dahil sa madugong Hacienda Luisita Massacre na ikinamatay ng 14 na tao. Ngunit hindi lamang ang Hacienda Luisita na may hawak ng 6,453 hektarya ang pag-aari ng pamilya Cuangco. May dalawang hacienda rin sila sa Isabela, ang Hacienda San Antonio at Hacienda de San Luis na umabot sa tinatayang 14,000 hektarya. Sa Concepcion, Tarlac, pagmamayari ni Danding Cuangco ang Hacienda Murcia. Bukod dito, mayroon ding 12 ng hacienda si Danding Cuangco sa Negros Occidental na may kabuuang lawak na hindi kukulang sa 5,000 hektarya. Kabilang sa mga hacienda na ito ay ang Hacienda Balatong sa La Castellana, Isabela at Hinigaran, Hacienda Bonifacio sa Bago, Negros, Hacienda Candelaria sa Pontevedra at San Enrique, Hacienda Fe at Hacienda Adelina sa La Carlota, Negros, Hacienda Nieva sa Himalayan, Hacienda San Antonio at Hacienda Araal sa Bago, Negros, Hacienda Kainaman sa La Carlota, Negros, Hacienda Soledad at Hacienda Caridad sa Pontevedra at San Enrique. Nakapag-ambag si Danding Cuangco ng mahigit sa 12 hacienda noong dekada 80 nang maging bahagi siya ng Rolex 12 na mga cronies ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, kaya't gaya ng Hacienda Luisita, lahat ng mga hacienda na ito ay nasa ilalim din ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP at inaasahan na ipamamahagi sa mga magsasaka. Sa kabuuan, may-ari ang pamilyang Cuangco ng 25,046 na hektarya ng lupa. Number 5. Pamilya Sobel Ayala. Sa pamamagitan ng Ayala Land Corporation, ang pamilyang Sobel Alaya ay may-ari ng 12,483 hektarya ng lupa. Bahagi ng naturang 12,000 hektarya ay kinabibilangan ng iba't ibang state ng Ayala Corporation sa buong bansa. Kasama dito ang Makati Central Business District, Bonifacio Global City, Ayala Alabang, Nuvali at Cebu Park District.
Kasama rin sa kanilang ari-arian ang maraming residential complexes at proyektong binuo ng kumpanya tulad ng Amaya Condominiums at Avida Towers at subdivisions. Sa lawigan ng Batangas, ang dating baluarte ng kapangyarihan ng angkan ng Roa Sobel Ayala, matatagpuan ang iba pa nilang yaman sa mga puting buhangin sa mga dalampasigan at malawakang taniman ng tubo. Sa Calatagan, Batangas, matatagpuan ang 12,000 hektaryang Hacienda Sobel de Ayala. Sa orihinal na plano, ito ay tinatawag na Hacienda Bigaa, Calatagan na itinatag ng Patriarka ng Angkan ng Roa Sobel Ayala, si Domingo Roas at ng kanyang mga anak. Sa kasalukuyan, ang bahagi ng 12,000 hektaryang Hacienda Sobel de Ayala ay inookupa ng Hacienda Bigaa Incorporated sa pag-aari ni Enrique Sobel, katulad ng Hacienda Espinosa sa Masbate. Ito rin ay isang ranch o pastulan para sa mga baka. Number 4. Aboitiz Family. Ang Aboitiz Family ang pinakamayaman na pamilya sa Cebu. Tinatayang nasa 29,000 hektarya ang lupang hawak ng pamilyang Aboitiz. Bilang isang pamilyang may-ari ng bangko at nag-ooperate ng mga planta ng geothermal, kinakailangan ng Aboitiz Family ng malawakang lupa para sa kanilang mga operasyon. Ang mga geothermal power plants ng Aboitiz sa Pampanga at Zambales ay nagtatampok ng mga planta na sumasakop ng humigit kumulang sa 20,000 hektarya. Bukod pa sa iba pang mga planta ng Aboitiz Power Renewable Incorporated sa buong bansa. Kabilang din ang 29,000 hektarya ng lupa ng Aboitiz ang 800 hektaryang Lima State sa Malvar at Lipa, Batangas, kung saan matatagpuan ang iba't ibang outlet stores, pabrika at mga world-class na subdivision tulad ng 49 hektarya ng villages at lupa sa ilalim ng Aboitiz Land at ang Seafront Residences, isang 49 hektaryang master-planned beach community sa San Juan, Batangas. Sa Cebu pa lang nga ay nag-develop na sila ng 612 na hektarya ng residential, commercial at industrial sites, bukod pa sa 400 na hektarya ng Aboitiz sa Liloan, Cebu. Number 3. Ramon Ang ng San Miguel Corporation. 37,307 hektarya ng lupa. Mapapansin natin na ang pagpapalawak ng lupa ng mga naunang pamilya ay dahil sa mga asyenda, real estate developments at plantasyon, ngunit ang paraan ni Ramon Ang ay medyo iba. Ang mahabang daang-daang kilometrong expressways na dinadaanan natin ay pagmamay-ari lang naman ng SMC sa ilalim ng kanyang subsidiary, ang San Miguel Holdings Corporation. Kasama dito ang 19.37 km 6-lane elevated expressway na Pasig River Expressway o PAREX, 118 km na Skyway, 22 km na plano para sa Metro Rail Transit 7, 5.4 km na NAIA Expressway o NAIA AX, 36 km na mahabang kalsadang South Luzon Expressway o XLEX, 41.9 km na Southern Tagalog Arterial Road o STAR, at ang 89.21 km na toll road na Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Kasama rin sa ari-arian ng SMC ang mga paliparan at pantalan. Una, ang New Manila International Airport na itatatag sa 2,500 hektarya na lupa sa Bulacan, at ang Manila North Harbor Port na may lawak na 60.69 hektarya. Number 2. Pamilya Yulo. Sa pangalawang pwesto may pag-aari na 47,100 hektarya ng kombinadong lupa. Narito ang Pamilya Yulo. Ang lahat ng kanilang yaman ay dahil sa patriarkang si Don Jose Yulo na minsang nagsilbing House Speaker, Senador at Kongresista. Nasa pangalan ng kanilang pamilya ang hektar-hektaryang lupa sa Laguna at Palawan. Una, napasakamay ng pamilyang Yulo ang Canlubang Sugar State sa Laguna noong 1948. Sa simula, ito ay isang produktibong plantasyon ng tubo sa Laguna. Ngunit sa uli, ito ay naging isang agricultural industrial complex na may mga paaralan, golf courses, simbahan at pabahay para sa mga magsasaka. Iyan ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Ayala at Vistaland. Ang pinakamalalaki sa mga ari-arian ng Yulo ay ang 40,000 hektaryang Yulo King Ranch sa Palawan na sumasakop sa dalawang bayan ng Busuanga at Coron. Noong 1975, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang ranch bilang pasture reserve. Ngunit kasabay ng pagbagsak ni Marcos, ang ranch ay kinumpiska at ito ay naging Busuanga breeding ng experimental stations. Noong 2010, unti-unti nang nakuhang muli ng mga Yulo ang kontrol sa Yulo King Ranch. Ngunit bago ang laban nila na ito, ang pamilyang Yulo ay namahagi rin ng 1,372 Yulo State sa Masbate na ibinigay sa mga magsasaka sa ilalim ng CARP.
Number 1. Pamilyang Consunji at ang nangungunang may-ari ng lupa sa bansa na doble ang laki kumpara sa mga Yulo at may higit na 100,000 hektarya ng lupa sa Sultan Kudarat ay ang David M. Consunji Incorporated o DMCI. Ang pag-aari ni Pamilya Consunji. Ang DMCI ay isang kumpanya sa konstruksyon at real estate na itinatag ni David Consunji noong 1954. Ang DMCI ay may-ari ng 102,000 hektaryang Daguba logging site sa Sultan Kudarat. Noong 2015, nagsimula dito ang konstruksyon ng 4.84 megawatt na planta ng diesel power, pag-aari at pinapatakbo ng DMCI Power Corporation. Ang Daguba logging site ay sumasakop sa mga kagubatan ng Daguba Range, ang tahanan ng mga lumad at moro, kaya't hinarap ng DMCI ang batikos mula sa mga katutubo, tagapagtanggol at mga organisasyon para sa karapatang pantao. Si David Consunji at pamilya ay may-ari ng iba't ibang proyektong real estate sa ilalim ng DMCI Homes, kasama na ang kilalang leisure residence sa Alta Vista de Boracay. Kalam, gusto mo rin bang magmay-ari ng malalawak na lupain? Ano ang balak mong gawin sa mga lupang mapapasa kamay mo? Kalam, tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo. E-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.